Oo yung nga eh. analysis na ginawa dito ni Midnight kasi so far, so good, 100%. Hindi. Namiss natin yung back shot. Yun, sobrang psycho move na yun na ginawa ng BTR. In a matter of seconds, papasok na nga tayo sa Land of Dawn. For BTR Suns, this is more of a do or die game kasi alam natin na na-0-2 sila kanina, and if you're fighting for a chance at the group stage, kinakailangan manalo ka dito or at the very least 2-1. Oo, napakaganda ng hero synergy yata na tinitignan natin for See You Soon. Gaya na nabanggit dito ni Midnight, apart from the Kaja Kadita combo na pwede nating asahan mula sa kanila, napakaraming pwedeng panggulat. The final slash at yung mga entry points na kahapon pinag-uusapan natin tuwing makakita tayo ng Nolan, paniguradong hahanapin na naman niya just to look for Super Upa. I mean, as much as maganda yung lineup dito ng See You Soon, in terms of yung composition din ng BTR Suns dito, no? In concept, mahirap gamitin yung Nolan ng See You Soon kasi ang daming frontliners na kayang tumangkay ng damage output niya. First of all, si Baksha. And you also have the Phobius. So, namimitigate yung aggression na pwedeng ilabas dito ni MP the King. And also, you have decent damage output coming out from the Irtel. Pero what makes the lineup of See You Soon incredible is ang daming ways for them to actually utilize these spells that they have. Yung Divine Judgment, yung Petrify combo ni Ra, and of course, yung capabilities ng Arlott. Alam naman natin na si Arlott kaya naman bumalik sa meta to kasi yung ability niya mag-reset ng fights. And in a way, para din siyang Kaja kasi may instant ability ka para i-display sa mga kalaban mo. Maraming possible combinations, as you mentioned, na ginagamit. Pwedeng gamitin ang See You Soon. Pero ito yung mga kinds of lineups na parang medyo mahirap siyang i-pull off kasi medyo glass cannon kind of lineup siya. Oo. May aaminin ako sa'yo. Ano? Ngayong nakita ko lang siya sa game. Kasi pag nakikita ko yung pangalan ni Felix, di ko talaga siya nababasa. Sorry, Ngayong nakita ko na sa game, may naman pala, may caps naman pala. Sorry, I'm Felix. Oo. Parang yan sa Tagalog. Sorry, ako lang to eh. Akala ko L yung I. Sorry, I'm Felix. Ako lang to, sorry. Sorry, I'm Felix pala. Tapos si MP the King naman for See You Soon. But right now, Midnight, makita naman natin yung composition sila. Who do you expect yung makakalabang when it comes to the early game? I mean, See You Soon does have an amazing kit para ma-abuse nila yung early game nila. Again, very very SOP for See You Soon. Once na lumabas yung level 4 from Boxy, dun na talaga mag-ramp up yung pressure against BTR Suns. Mag-aga yata silang umiikot at nagpaparamdam. Parehong dalawa naman ang nag-a-attempt din na makapag-clear agad-agad dito sa ating XP lane. But it seems like Super Upa ngayon na medyo nalalagay sa alanganin. The Fracture won't be able to make it at hindi naman siya mapapatumba. Crucial yung Purify pa kasi remember, ninanakaw ni Claude yung movement speed. So if hindi siya nag-Purify, doon naaabutan siya ng Fracture ni MP the King. So that's a death na naiwasan ng BTR Suns. Pero again, nakikita na natin yung SOP ng See You Soon. Very aggressive from the get-go. Makikita talaga natin yung mga micro decisions na meron ng Bigetron Suns. Pero ngayon, ayaw talaga palapitin ng See You Soon ang BTR doon sa Turtle. Kailangan talaga nila na ma-secure ito para magtuloy-tuloy na lang yung kanilang na-establish during the early stages of the game. Breath of the Ocean, nandoon na rin. Sina Buzillo dito na kanina pa nagugulo o ginugulo ay nag-a-attempt na rin pumwesto kahit papaano. Hindi naman nalalayo o naiiba yung levels ng dalawang junglers na tinitingnan natin, but it seems like See You Soon i-burst down na nila. Hinarangan doon at inuntog. At ngayon naman, merong nakap na naman mula sa Breath of the Ocean. Rock Wave Cyclone bit na rin yata. At ngayon naman si Black ang medyo nalalagay sa alanganin dahil yung Divine Judgment ay ginamit na kontra sa kanya. But the sustain is still there at hindi naman siya tuluyang tutumba. Habang si Buzillo tinutuloy lang at nagtatayumana. But si MP ang sasalubong at siyang makakakuha ng first blood. See You Soon hindi hinahayaan na Turtle lang yung makukuha nila. Again, they're a very aggressive team. Ang ganda ng combination na ginawa nila doon actually sa Turtle Pit na iyon. And apart from that, they made sure na merong may isahan ang See You Soon when it comes to the kills. Yeah, pero kita mo 'di ba yung strength ng lineup ng BTR Suns, kaya nilang i-survive yung initial burst combo ng See You Soon. Pero with that turtle take, naipanalo to ng SYS and yung gold lane again naiwan yung atensyon for BTR Suns. And alam naman ni Kosei, lamang siya sa matchup. Claude versus Irtel, lalamang talaga si Kosei dito. Kaya naman ang laki ng gold and XP gap. Kasi the way you do Claude lanes versus Irtel is talagang haharasin mo lang siya with your pokes. Tsaka ang dami din talagang pick-off potential ng See You Soon. So if ito si Super Upa, mapapaisip ka ba talaga kung safe ba dito sa lane ko? Or will I have that constant threat
na mamaya bigla na lang may flicker, Divine Judgment, Yep. Clear, even Rough Waves combination. Oh, mahirap lumabas. Parang hindi ka basta-basta makakapag-lane talaga malayo sa ilalim ng torre mo at nagagamit pa yun lalo netong si Kusei. Bukod sa napupok niya na napupok, Yeah. nakakakuha siya ng paunti-unting energy shields. I'm actually surprised na hindi siya bumili ng leg plates dito, no? Usually, yung mga Iritel na gustong makipagpalaga kay Claude, bumibili ng leg plates. Pero nila siya yung Husky Glow. Luna. Makakakuha ba sila? Isa pang pick-off dito. Si Boxy the King ang tutumbaki mo. Pero si Pero MP! Divine Judgment, pero si MP the King. Si Luna Umbotak naman ang hanap niya. Makakasustain pa naman ng kaunti. Yung fracture din, hindi na siya aabutan. Pero ngayon, sila MP the King naman ang tatargetin. At may Blazing Duet pa na sinunod si Kusei. Pero makaka-disengage naman agad ang Bigetron Suns. Kulang pa naman yung damage. Grabe si Kusei. Kusei, ha? Wala pang DHS yan, ha? Lumalaban na. Ganun ka-aggressive yung si Yusun to the point na pag may opportunity mag-clash, kahit mismo si Kusei Claude, Oo. lalaban Midnight. Boss, sabi niya, early aggressive kami. Early aggression eh. Pero, Item. medyo may nalas si MP the King doon, ha? Di ba yung passive ni Guinevere, may talon yun? Oo. Pag, sinapak siya ni Luna eh. Pag fracture niya, sinapak siya ng Guinevere eh. So hindi tumama yung yung fracture, kaya nabuhay yung Guinevere doon. Oh, Boxy, miss! Oh, Flicker. MP the King pa rin ang makakakuha ng ating turtle. At ngayon naman makakita tayo na napakagandang final slash. MP the King with yet another kill. Onto Luna, Umbotak. Pero si Obvious, Black nandito obvious. na rin. Demonic Force, pinagtatatalunan ang mga players ngayon ng CU Soon. Pero hindi na rin sila nagdadash. Ayaw na nilang i-proc. At mukhang gusto pa nilang ilaban ng kaunti. Kaso hindi na rin magpapatuloy ang Bigetron Suns. Alam mo, sa sobrang daming dash nung Season, hindi niya kailangang iland yung Astros Eye. Literal na pinutin mo lang ultimo. Pero ang concern mo dito is hindi pa gano'n siya kakunat. Kumbaga, hindi pa gano'n ka-reliable yung Phobius at this point. Hindi naman siya binaburst down ng Season, pero hindi pa siya distracting enough kasi yung hampas niya ay medyo negligible pa at this point. Oh, tsaka yung si Yusun, sobrang dami nilang possible connections na nakita natin full on display. Halos hindi makalapit doon yung BTR. But this time, nakakuha sila ng 2 kill. Ayan. Kusei talaga, oh. Napakatapang naman doon ni Kusei. Pero dito sa baba, merong isang magandang final slash. Dala-dalawa yata yung gusto nilang patumbahin dito. Si Black nagpapagamit na ng kanyang Demonic Force. But it seems like hindi na siya masusustain pa noon dahil mapapatumba pa rin siya ng See You Soon. Makikita natin na yung Phobius pick so far, although gets natin yung concept, nahihirapan sila i-pull off dahil sa aggression na pinapakita ngayon ng si Yusun. Despite having a Claude na maaaring ma-outplay dito ng Bigetron Purify. Suns, pero nag-purify na nga. Nandiyan naman si Boxy the King, pero parang ilang hits na lang para kay Kusei. Uy, saluhin mo yung plato. Uy, hindi inabutan! Isang hit Grabe. na lang. Grabe naman si Kusei humampas din ng Purple Camp lang bumilis yung kanyang Claude with the Quantum Charge. Oo. And again, yung hit kanina ni Buzicio, fortunately for him, nag-proc yung Orange pero hindi enough yun para mapatay niya yung Claude. Pero again, merong doon mo makikita yung potential ng heroes ng Bigetron Suns. They can Yeah. actually deal with the heroes of the Season really chill. well. Kaso again, ang pinakamalaking problem nila dito is yung existence ng Kaja. Uy, si Ayun, Boxy oh. the King, hinanap si position na raw. Willing na silang bigyan. Kaya na nilang i-burst down dahil sama-sama naman sila doon. Parang di ba ata sila tapos? Gusto Yan. na punta kay Black. Ang daming ulti Midnight. Yan ang chemistry. Oo nga. Buhos lahat. Sabi, guys, mahuhuli ko back siya ha. Bato nyo lahat ang spell nyo ha. Grabe. Alam mo yung danger sa maraming team na crowd control is that pag hindi nag-connect or synergize yung mga ulti nyo, maaaring mapunta pa kayo sa disadvantage. Pero in that case, talagang na-burst down ka agad nila yung potential na pinakamakunat para sa Bigetron Suns. Pero si Black, Yun lang, sinapak. Mapu-force na siyang gumamit ng Demonic Force. Pero ultimo yun, hindi na siya maisasagip Felix? sa sakit at damage na meron na si MP. Sorry, ang Felix naman dito. Dala-dalawa ang kanyang hinaharapan. Pero tamang sustain lang din naman kasi ang kaya niyang Yeah. gawin eh. Ang kinagandaan dito for Season, again, nagra-ramp up yung kanilang momentum and also Boxy getting the fleeting time agad-agad. Kasi importante again yung Yeah. existence ng Divine Judgment dito. There's always a threat of Season catching up heroes. Oh, that's a good force on the Purify mula kay Felix. pero nakatalon ha. Oh, May mahuhuli doon si Luna Umbotak pero siya rin naman ginamitan kasi ng Divine Judgment. Hindi na siya pinagpapatuloy sa mga setup na gusto rin sana niyang gawin para sa Bigetron Suns. parang ang hirap maging Guinevere ngayon kasi bawat talon mo, hindi ka sigurado kung aahon ka ulit eh. Oh, tsaka yung nag-iisang target na gusto mong, yung dalawang target na gusto mong talunan, yung Nolan may innate na Purify, Yep. si Claude literal may Purify. Tapos hindi mo rin naman pwedeng talunan yung Kaja kasi pag yan nabuhay, alam mo yung kasunod eh. Sasama ka sa Season eh. Sasama ka talaga.
Pero Bigatron Suns ngayon, although ganito yung nangyayari, they can still actually match up later on in the late game. Alam naman natin, Super Upa, meron siyang Earthel. Yeah. And eventually, dadating tayo sa point na initiation. Talaga talaga mag-matter katulad nito. Wala nang Purify ngayon si Black at ngayon mapapatalo na lang siya pero yung Blazing Duet medyo kumakati na Wala talaga. nag-dash! It's killing Luna! spree para dito kay Felix at ngayon naman may mapapatalon. Bigla, Luna makakakuha ng kill kay Boxy pero isa-isang nang tumutumba yung mga members ng Bigatron Suns. Breath of the Ocean hindi aabot pero nakikita na natin kung gaano kaganda yung pag-complement ng skills ng See You Soon. At tutumba na nga. Tapos! May lane turn pero hindi pa tapos si MP the King out of nowhere. Nakakagulat naman talaga ang pinapakita ngayon ng See You Soon. But still for BTR, that's still hindi pa rin talaga Oh my tapos Midnight. goodness! How? Welcome to Philippines! Sabi ng dalawang Filipino player ng See You Soon, di pa tapos talaga! Welcome back, hindi welcome. Welcome back talaga for MP the King. Pati na rin kay Kosei, their performance so far is not disappointing. A debut game nila for M5. And so far, 6.3k gold, 9 minutes pa lang. Dito mo makikita again yung identity ng See You Soon. Very aggressive and by nature, dive lang ng dive. Wala silang pakialam kung may punish. As long as alam nila, lamang sila. Meron silang Divine Judgment, may Rough Waves, may Blazing Duet, may Final Slash. Bakit mo nga naman hindi i-commit? Oo, isnabuhay na nila yung dive ni Ra sa kadita niya. Paulit-ulit nilang ginagawa magmula pa kanina. At parang hindi na nga natin napansin na napakabilis na lang nilang na-secure itong kauna-unahang Lord for this game. At bago pa nga nila makuha to, tingnan mo, inuubos na nga nila yung mga tore. Ito yung problem pag may kalaban ka na sobrang aggressive na team. You can't be reactive kasi you're playing the pace of your opponent. Kailangan meron ka sariling galaw, either with a split push, either avoid clashes or pickoffs, or mamaya na lang mag-focus kayo sa neutral objective takedowns. And at this point, sobrang overwhelming na ng damage output ni Season. Hindi pa sila tapos dito si Boxy naghahanap ng potential target. Again, naka-fading time yan. Grabe naman si MP. Sumilip! Sumilip sa Brazil! Grabe naman to. Hindi mo na alam kung talaga bang itutuloy o hindi kasi sapat na yung presence Oh, niya para nice! malaman. Pero final stats naman ang i-comment dito at napakasakit ng Blazing Duet. Super Upa is down as well as Buzijo. At ngayon naman mapuprok yung immortality ni Zorian Felix pero si MP the King doon sa likod. Maging si Luna on botak ay napatumba na at kasama nila yung Lord. Wala na silang iba pang target. Gusto na lang nila tapusin yung laro. And that will just be game number 1. Goes into the hands of See You Soon. Napakabilis, napaka-flawless, but overall, napaka-aggressive ng pinakita ng See You Soon. That final clash started by the final slash was phenomenal enough to secure See You Soon a game win 1.